Para to sa mga nasa Dubai na gusto mag-relocate dito sa United Kingdom. May nagtanong kasi sa amin na how is it to relocate kasama yung pamilya. Luckily meron kaming katrabaho galing sa Dubai na nag-relocate dito. Tinanong namin siya and we'll answer that question at the end of this video. Tapos meron tayong i-share na yung mga napansin namin during our transition. Parang nakakagulat at some point yung transitioning mo galing ka sa Middle East. Pero nung una lang naman yon. Ngayon, tanggap na namin ang katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga nakakagulat na mga revelasyon. Pag gusto nyo pong mag-relocate from the United Arab Emirates papunta ng United Kingdom. So, we had the chance na tumira doon for quite a while. And sobrang excited kami nung papunta na kami dito. Nakakagulat na mga kaganapan. Hindi mo inaasahan pagdating dito. So lalo na yung lifestyle natin sa Dubai and then suddenly lilipat ka dito ng UK. Kailangan natin mag-adjust. Kung galing ka ng Middle East, especially pag nasa Dubai ka, pag sumakay ka ng bus or mag-metro ka and then you go sa Sheikh Zayed Road, makikita mo talaga yung mga buildings nila na mga modern, geared toward the future, 'di ba? Parang wala kang makikita doon ng mga lumang unless siguro pumunta ka sa mga old Dubai. Dito naman mapapansin natin yung vast green landscapes. Lalo na dumating ka, no? Nung dumating ako from Heathrow Airport to Cambridge, nakasakay kami ng bus. Tapos, it took us 3 hours na nandun kami sa bus. And nakikita ko yung mga fields. Malaki yung lupain nila dito. Syempre, aside from nature, ma-appreciate mo yung history kasi pre-preserve nila yung history talaga ng United Kingdom. Old streets, old villages, pre-preserve nila yan. Nakakamiss sa Dubai is yung convenience. Building sa ground floor, meron talaga yan automatic na mga grocery stores. On top sa mga grocery stores, nagdi-deliver ang mga nagtatrabaho sa grocery kahit ano ipa-deliver mo. Isang pack ng ice lang ipa-deliver mo sa flat mo. I-deliver talaga nila yan nang walang extra fee. At the same time, yung isa pang convenient talaga sa Dubai is after ng office hours, parang dun palang nag-uumpisa yung buhay. Yung mga mall kasi dun hindi nagsasarado ng early. Nagsasarado sila like mga 12 midnight na. Tapos yung mga sinihan is siguro mga 3 in the morning. In terms of grocery naman, pag pumunta ka dun sa mga malalaking groceries nila, merong mag-a-assist sa'yo sa cashier. At the same time, meron din sila mga bagger dun. Nung bagong dating kami dito, na-shock kami dahil yung mga shops early sila nagsasara. Mga parang office hours, parang 5:30 sarado na sila. Pero yung mga grocery stores naman until 10 yung sahod. Kasi kung ano yung nakasulat sa contract mo is yun talaga yung marireceive mo every payday. Kasi 0% personal tax talaga dun sa Dubai. Maliban lang siguro sa mga companies, no? Anong tawag doon sa mga tax ng mga companies? Sa mga company tax. May mga company tax siguro. Pero when it comes to your salary, tax-free yung Dubai. Although malaki yung tax dito, ma-appreciate mo naman na malaki din at mataas yung exchange rate. So siguro yun na lang yung maganda. Yun yung perks. Guys, ginabi na tayo. Actually, ang lamig-lamig talaga. Kanina nakaupo tayo dun sa may bench. Paulit-ulit na lang yung take kasi nilalamig talaga kami. Anyways, sige. Next is yung working visa. You're only allowed to stay in Dubai as long as you have a valid working visa. Pag matapos na yung contract mo, dalawa lang yung choices mo. It's either you go back to Philippines or mag-exit ka sa mga nearby countries if you are waiting for another working visa. And then once ma-terminate yung contract mo, you will be given like 30 days lang for you to prepare all your things or maghanap ka ng bagong work. Pero may mga ibang company naman na mapapait na once you are being terminated, let's say for example, magka-close yung company nila, hindi mo na nila i-terminate yung contract mo until makahanap ka ng bagong work. Diba? So, on the other hand, dito naman sa UK, meron talaga tayong highly skilled visa na sponsor ng company, and after 5 years, we are eligible to apply for residency. And kung gusto mo, after a year,
pwede nang mag-apply for naturalization. So I think this is one of the most common reason kung bakit gusto mag-relocate ng mga Filipino, overseas Filipino workers papunta dito. Laban Japan, 3rd floor. Sabi pa ng katrabaho ko sa Dubai na nag-relocate kasama yung family. Laban Japan. 3rd floor. So, ano pa yung pagkakaiba? So, yung visa, no? Tapos ano pa? Ito. Sa mga panahon dito, katulad ng mga panahon ngayon, alas 4 pa lang, madilim na. Tingnan mo yung kapaligiran namin, madilim na. Ito yung isa sa mga nakakamiss kasi sa Dubai is all year round sunshine talaga doon. Dalawa lang kasi yung season nila doon. It's either summer at saka winter. So, winter time, ito yung pinakamagandang time para magbakasyon or mag-stay sa Dubai. Kasi yung summer naman nila is napaka-sobrang summer din naman, times 5 summer. Pero, grabe yung lighting. Grabe yung lighting. Mas maganda dito mag-video kasi yung lighting nakaka-fresh. Pero maganda, yung kagandahan naman sa Dubai, kahit ganun ka times 5, times 10 yung summer nila, is lahat naman ng mga establishments or facilities is naka-AC. Diba? So, okay lang. So, yung ako naman, dito sa UK, ma-appreciate mo yung 4 seasons. Meron tayong winter, spring, tapos summer, tapos fall, tapos ulit. Pero, parang 6 to 7 months, malamig talaga dito. And, malamig siya. And so, then, yung pinaka-peak ng lamig, ang pinaka-peak ng lamig is nasa anong month? December, January, tsaka February. Yun talaga yung pinakamalimig. Katulad ngayon. Umuusap na. Pero, dahil sa inyo, lalaban tayo. Ka-experience ka ng buhay sa Dubai, isa sa mga hindi mo makakalimutan is yung housing or accommodation doon. So ako, maganda to ngayon. taka lang, may nakita siyang mga keychain. Pero anyway, going back dun sa housing. May sa housing. Sa housing. Kasi patuloy tayo sa housing. Okay. Wait lang. Sige. So housing. Sige. So, sa housing naman is naranasan ko lahat yun. Oo. Yung kagandahan dun sa Dubai, maraming mga maraming, ang tawag ito? Choices or options when it comes to your accommodation. Pwede kang mag-bed space, pwede kang mag-house share. At marami pang iba. It's for you to find out. Pero ang kagandahan dun is parating masaya ang buhay dun. Walang dull moments, di ba? Kasi maraming celebrations, lalo na pag marami kayo sa bahay. Yung kabilang kwarto, may birthday, kasama na kayo dun. Kung working age dun sa Dubai, dito sa UK, mix naman, pero dito sa Cambridge, marami tayong makikitang yung mga The Notebook. Yung mga lolo at lola dito, they still go out, they still go to the coffee shops, nagsha-shopping pa rin sila, and nakikita mo talaga na may forever. May forever. Yung mga lolo at lola natin, they're very independent, and I think dito more on pwede tayo mag-settle long term. Yung iba nagpupunta sila sa London kasi mas diverse yung tao doon. Depende din sa area kung saan ka nag-work, yung environment mo. Thank you sa mga nanood ng mga vlogs namin. Please like, share, and subscribe. And yung question pa, yung question pa. Oo, yung question. Nakalimutan na namin na. So, dun sa nagtanong kung kaya bang dalhin yung daughter niya at yung husband at the same time. So, sabi ng friend namin is, it's worth it naman, pero yung accommodation for 3 months, it's only offered to the applicant. So, hindi kasali yung anak at asawa. And yung ginawa nila is, while she was doing her exams, nasa hotel yung family niya. So,
matinding gastos lang kung ganun yung setup, pero it will be worth it at the end. Tapos sabi pa niya, if you are planning na dalhin yung family mo dito, is at the start ng application mo, sabihin mo na talaga sa agency mo na you are planning to bring your family para masasabay-sabay yung scheduling ng visa appearance at saka yung pagbili ng ticket. Ikaw yung gagastos ng visa nila at yung plane ticket nila. At the same time, ikaw din yung magpo-provide ng accommodation, everything pagdating nila dito. Kasi nga sabi ni My Heart na hindi kasama sa budget ng company, ng employer yung family mo. Yung transition naman, it took her 6 months after, siguro after nung mga OSCE, nakapasa ka na ng OSCE, dun na siya naka-adjust. And with the family, naka-adjust sila after 2 years kasi nga maghahanap pa kayo ng place to stay. Basta sabi niya is Laban Japan, third floor. Pero Laban Japan, third floor. Oo. Feeling ko laban lang talaga. Oo, laban lang. Actually guys, dahil nga ang lamig-lamig sa labas, naisipan namin mag-vlog dito sa loob ng mall. Pero nakita namin yung bagong bukas na cinema. So we decided na manood na lang. At the same time, meron pang Gladiator. So sabi ko kay Mayan, huwag na natin palagpasin, mag-nood na tayo ng Gladiator. Nanood na ba tayo ng Gladiator? Nung una pa, pero ngayon is bago to. Sino to? Si Russell Crowe, yung dati. Ngayon, sino na? Hindi ko na alam kung sino yung Gladiator ngayon, pero may Gladiator Ang ngayon. ganda ng tree nila. November pa lang, so this month, bagong bukas siya. Dito siya sa Grand Arcade. But anyway guys, I'm so excited. Manonood kami ng Gladiator. Siguro ito yung reason ba't kami nag-vlog ngayon.